Ang mainit na eksena sa pagitan ng mga biktima at mga empleyado ng inarereklamong bogus na kumpanya. Matapos ang isagawang Entrapment Operation ng Criminal Investigation and Detection Unit or CIDU ng Quezon City Police District sa Cubao, Quezon City. Ang programa sinabi nyo sa akin nung una, ito pa rin ngayon, sinasabi nyo na paulit-ulit. Kaya patuloy pa rin kayo manloloko sa mga tao sa kapwa nyo. Araw-araw, eto ang eksenang makikita sa Kalakhang, Maynila. Pila ng mga aplikanteng nag-aasam na mga kuha ng trabaho sa gitna ng limitadong oportunidad sa iba't ibang kumpanya. Para sa mga bogus na kumpanya, parang kabuting nagsusulputan, oportunidad ito para manamantala. Cubao, Quezon City. Sentro ng komersyo at negosyo ng dekada 70 at 80. Sa paglipas ng panahon at pag-unlad ng ibang lugar tulad ng Ortigas at Makati, tuluyan ang naglaho ang kinang ng Cubao. Ang mga lumang gusali na nooy sentro ng negosyo, nagsisilbing pugad ng mga manluloko at manggagancho. Pangkaraniwan nilang modus, pyramiding. Ayon sa mga otoridad, bagamat lumang estilo ang pyramiding scam or networking scam, ito pa rin ang pinakamadaling paraan para kumita ng pera. Kaya naman, kinakagat pa rin ito ng ilan ating kababayan. Pasamantalahin nila ay pangangailangan nyo, not knowing ng aplikante na sila mismo ay nagiging biktima ng mga taong may balak na mga sindikato nila. Pyramiding ho yan, it's a form of scam na tinatawag natin. Bawal po yan kasi unang-una wala kayong produkto. Meron kayong investment contract na dapat i-rehistro dito sa amin eh. Meron kayong prospectus na ipa-file dito, may registration statement, susuriin yan, makikita kung nararapat yan ibenta sa publiko. Kung pwede, i-issuehan mo namin kayo ng permit. Alam ko nandito kayo dahil kung minsan nagbabagin Miyerkules, Imus Day. SS, o madali yan. Nagwasa mo pa? Ito nga, multiple practice. Hindi po kasi maayos magpasahod, tsaka po yung mga benepisyo po namin hindi po namin magkakaroon. Center Pinoy. Nakaroon na siya ngayon, binago. Okay. Kunin nga lahat ng mga katropa nito, hiwalay. With an investigator. Nakatawag ng pansin sa bitagang grupong ito. Ang kanilang reklamo, ang kooperatibang nanloko sa kanila. Networking po ito. Tapos may bumaga po sa amin na nirecruit po ako sa lahat po na nandito. Dito, nagka-interes ang bitag. Anong pangalan ng kumpanya? Entry Pinoy Multipurpose Cooperative. Sa pagsisiyasat din po namin, nalaman namin, wala sila CDA. Pinalitan po nila bigla ng Galmacro. So, ang inyong membership fee is 1,000 pesos. Gaano karaming miyembro ninyo rito? Sa akin lang pong grupo, 77. Sa iba pa po, marami pa. Kami ko lang po yung ibinigay nila kapalit ng 1,000. Kung ganito po mga Patingin ako, pangrekto lang to. Binusisi ng bitagang modus operandi ng kooperatiba. Paano ka magbenta? Pumupunta po yung mga tao, tapos in-invite ko po yung speaker. May speaker po. So, may darating na speaker, nagpapaseminar kayo. Opo, galing po sa kanilang speaker. Ano yung mga sinasabi ng speaker? Anong pangako ng speaker dito sa inyong samahan? Ano raw ang kabubuti? Anong benepisyo? Meron daw po kaming insurance. Alright. Tapos may accident insurance. Alright. Meron pong damayan program na tinatawag sila. Kapag namatay daw po isang membro, may makukuha raw po. Alright, sige. Ano pang maliban doon? Ano pang pangako ninyo? At pangako ng speaker sa inyo? Katulad po ng sir, after 30 days, nalililisan daw po ng loan. Yung first loan is 5,000. And then ang i-release nilang cash is 4,000. Yung 100 ay 1,000 pupunta rin sa isang programa na mag-isip. Okay. Masusi ring pinag-aralan ng bitagang sumbong ng mga nagre-reklamo. Kapag kayo naging miyembro, magbabayad kayo 1,000 sa membership fee, ang katumbas noon ay mga benepisyo, mga health plan, insurance, etc., damayan, kung ano-ano. So pagkatapos noon, sasabihin, pero kayo pribilehiyong pwedeng mangutang. At ang papautang 4,000. Hindi ba ka nagduda? Ba't kayo pautangin 4,000 ang inyong 1,000 lamang? Anong klaseng panluloko yan? Parang nagbibigay lang sila ng pera.
Kaya lang, dito nyo nakikita, ito nga naman, anong magic yun? Lugi ata. Paano mabubuhay ang kumpanya? Ang sasabihin sa inyo, mag-recruit kayo ng marami. Sa bawat recruit, kikita kayo ng pera. Naintindihan? Magkano kikitain mo sa isang recruit? 500 po. Yun ang sinasabing malinaw ng networking. Bakit ito sinasabing ano yan, pyramiding. Pinag-aralan ng bitag ang estilo ng panloloko ng Intrapenoy Multipurpose Cooperative at Galmacro International Trading Corporation. Ito yung binabayaran yung kalokohan. Ba't kayo nagpaloko? Walang negosyo na kapareho nito na kayo yayaman ng inyong kapital 1,000 lang. Ano kayo? Siniswerte? Nasaan ang opisina nito? Sa Cubao po yung branch niya. Sasamahan ko ng tao, kunyari anak ninyo. Mga katanungan na dapat tatanungin nyo, ipababato ko sa inyo at pagkatapos kami nang pupunta, huhulihin na namin sila sa kanilang panloloko. Yan, Miss Ham. Para patunayan ang sumbong ng mga biktima, ilan sa mga bitag undercover ang dumalo sa isasagawang seminar ng Intrapenoy Multipurpose Cooperative at sister company nitong Galmacro International Trading Corporation na matatagpuan sa Cubao, Quezon City. Pagpasok sa gusali, ang promotional video na ito ang agad nakatawag ng pansin sa mga bitag undercover. Ilang saglit pa ay dumating ang lalaking ito, hudyat sa pagsisimula ng seminar kuno. Sa una pa lang, piramiding na ang pinupunteriya ng speaker ng seminar. We will teach you how to earn. How do you earn with more? What? Can you invite your friends, relatives, your neighbors, your classmates, or whoever you want to come and visit them? Pag ikaw nag-ibita sa kanila, meron ka 500. From the 1,000 na binaya. Kung dalawa sila, may 1,000. Dahil kooperatibang sistemang ginamit ng Intrapenoy Multipurpose Cooperative, sinamahan ng bitag ang mga nagrereklamo sa Cooperative Development Authority o CDA. Marami na po tayong phone calls na na-receive, yung formal complaint na na-receive ang CDA. Dahil sa dami na sinasabi natin nagpo-complain, yung mismo kino-complain ay nag-withdraw ng application for registration. Ayon pa sa CDA, bad record na sa kanilang Intrapenoy Multipurpose Cooperative. Bogus kasi wala po kami in-issue na registration sa kanila. Sunod na tinungo ng bitag ang tanggapan ng Securities and Exchange Commission or SEC. Ipresentan ng bitag kay Commission Secretary Attorney Gerald Lucman ang video footages ng seminar na nakunan sa loob ng mga korporasyon kuno. Kapag ang means of income nyo ay nagpo-focus sa pagre-recruit, hindi sa pagbebenta, ito po ay kaduda-duda na. Aminado din si Attorney Lucban na malaking sakit sa ulo ng SEC ang nagsusulputan ng mga bogus na kumpanyang modus ay pyramid scam. Tuwing bumabagsak ang ating ekonomiya, nagpo-proliferate. Yung nakita rin po namin dyan, parang every 10 years nagre-recur. Natuto na tayo, no? Marami na loko. After 10 years, medyo nakalimot na yung publiko, babalik sila. Ang primary selling point po nila dyan ay ang mataas na interest doon sa pera na i-invest natin. Kapag yung investment scheme nyo is too good to be true, chances are it is too good to be true. Hindi po totoo yan. Kumpirmado rin ng Quezon City Business Permit Licensing Office na palyado ang permit ng Galmacro International Trading Corporation. Samantala, ang Intrapenoy Multipurpose Cooperatives, walang kaukulang permit mula sa kanilang tanggapan. Wholesaler sila ng fruits and vegetables. So, if they are conducting any business other than wholesaling ng fruits and vegetables, then that's a violation of the permit secured from the BPLO. We will revoke the permit. Dahil dito, agad nakipag-ugnayan ang bitag sa tanggapan ng QCPD-CIDU. Kasama ang Quezon City Business Permit and Licensing Office, kilos prontong pinagplanuhan ang gagawing operasyon laban sa bogus na kooperatiba ang Galmacro International Trading Corporation. Alleged cooperative na nagpapa-loan daw. Pag wala may ipakita ng permit, wag-isip tayong violation.
Hinati sa dalawang grupo. Team A ang advance party na magdodokumento sa gagawing transaksyon. Ang Team B, maingat na pinostehan ang target site. Ang marked money na iaabot ng undercover agent ng bitag ang magsisilbing hudya para sa gaganaping gulpinigulat na pagbisita. Pagtanggap niya, mag-miss call lang sa amin pag nandun na tayo sa area. Pag nag-miss call, akit kami sigurado na yun. Pakinggan ang buladas nitong speaker. Hindi niya alam, segundo na lang hinihintay, hulog siya sa patibong ng bitag. Matapos ang seminar, iniabot ng bitag undercover ang marked money. Ito ang sumunod na pangyayari. Ang mga nahuling opisyal ng kooperatiba, todo depensa sa kanilang negosyo. Hindi ko ninangawakan, binibigay ko rin sa loob. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong ganyan, sir. Napunta lang nito para kasi may tanong sila, di ba? Pag nagpaliwanag ako. Para magpaliwanag. Eh sila nakapulog, yung reklamo mo. Lahat sila yung nakapulog? Oo. Ganun ba? Kung papautang daw po kayo? Saan po kami nagpapautang? Ang amin po, business assistance with networking. Sa puntong ito, hindi na napigilan ng mga biktima ibuhos ang kanilang emosyon sa mga nahuling manggagansyo. Nasaan yung mga ano na tayo, mga Patuloy pa rin kayo manloloko sa mga tao. Agad nagpalabas ng closure order ang Quezon City Hall BPLO. Ilan lang ang Intrapinoy Multipurpose Cooperative at Galmacro International Trading Corporation sa mga bogus na kumpanyang nagsulputan na ang modus ay pyramiding at networking scam. Babala ng mga otoridad at bitag sa mga nagnanais maghanap ng trabaho o dagdag na pagkakakitaan, maging mapanuri sa mga kumpanyang lalapitan. Mag-ingat, mag-ingat.